Yun, may iba naman tayo mga trail. Share ko lang yung aming naging family vacation last Eid holiday. Wala kang ginagawa, tara, sama ka sa biyahe namin. So habang nag-aayos yung mga bata at si Mrs., so inumpisahan ko nang ayusin yung mga gamit na dadali namin sa aming bakasyon. Siya nga pala, one day before, prepare ko na yung aming mga gamit para siguradong wala kaming maiiwan. Okay, tara, let's! So kung mapapansin nyo, yung panahon medyo makulimlim, bali hindi masyadong mainit. So which is good thing kasi nakisama yung panahon sa aming biyahe. Actually sa mga time na medyo maulan-ulan pa nga eh. So meron kulang-kulang na 400 kilometers yung distance mula sa bahay namin papunta sa may Asisiya, sa may Alcobar, which is yung unang plano namin. Bakit may unang plano? Kasi may pangalawang plano. Change plan kami. Ano masasabi mo yan? What can you say? Bad trip siya. Panoolin nyo rin yung video para malaman nyo kung bakit. Alright, so nandito na tayo sa may unang checkpoint sa may refinery ng SEC. So 50 kilometers yan away from Riyadh Center. So after makalagpas ng refinery, merong unang gasolinehan na madadaanan. So madalas kaming humihinto ron ever since para mag-full tank bago bumiyahe ng dire-diretso. Saan tayo mag-full tank? Tara! Dire-diretso na tayo. So sa may kalagitnaan, hihinto tayo para magtanghalian. Grabe ang Saudi Arabia. Dating desert ngayon, nagiging kulay green na siya. Totoo yan, isa yan sa mga pansin mo pag babiyahe ka na papuntang Eastern Province. So medyo nagiging kulay green na yung disyerto dahil nga sa sunod-sunod na ulan. O siguro ipagpalagay na natin climate change na rin. Nakakawala natin 50 kilometers na. Ayan ang mga camels. Ang dami na kasing mga damo-damo ngayon. Dumiretso na ulit kami sa biyahe after mag-inat-inat dahil sa haba ng oras na nakaupo habang nagdadrive. So after nito, hinto kami sa may bandang kalagitnaan doon sa may Sasco gasoline station para kumain ng aming lunch. Break time! Dito na kami sa may Sasco. Burger King! Yan, tuwan-tuwa na yung mga bata kasi mabibili na nila yung mga gusto nilang bilhin sa tindahan. Yeah, gusto ko talaga mag-enjoy yung mga bata sa bakasyon namin na to. So kahit mga small treats lang, basta maging masaya sila, ayos na sa akin yun. Meron nga pala kaming baong spaghetti na luto ni Mrs. kagabi. So bali ito yung aming magiging lunch. Sarap tong spaghetti to. Malamig. Okay, tara, kain muna tayo. So after namin magtanghalian, lumarga na kami. Pero may biglang dumating na malakas na hangin. Buti na lang at hindi ganun kalakas yung sandstorm kasi kung sakali, yari yung pintura ng sasakyan. Mababakbak dahil sa mga buhangin. Alright, finally, for the first time, kakanan na tayo after ng napakahabang diretsong daan. So itong pakanan na to, ito na yung papuntang Alcobar, Bahrain, saka yung pupunta natin Azizia Beach. Ayos, hanggang dito sa Eastern Province, maganda yung panahon, medyo makulimlim. So isa lang ibig sabihin yan, hindi kami maiinitan sa dagat. Okay, so kakanan na ulit tayo dito, papuntang Azizia. So medyo matagal bago kami nakabalik dito sa may Azizia o sa Alcobar. Siguro mga 4 years bago kami nakabalik, so medyo bago yung mga nakikita namin. Laki na nang nagbago dito, dati wala yung mga kabahayan na yan. Purong t-shirt na yan, katulad nitong nasa kabila. Okay, so kakanan na tayo dito. Puntang Azizia Beach. Okay, so nakarating na kami dito sa may Azizia, sa may Dolphin Beach. Pero walang mga Pilipinong mga nagtetent. Hindi ko alam kung maaga kami o bawal na. So yun nga, no, pagdating namin sa area na to, sa napaka-popular na paliguan ng mga Pilipino noong unang panahon, wala na kami nakita kahit isang Pilipino. So kung alam nyo kung ano yung dahilan bakit wala mga naliligo rito, pwede nyo i-comment yan sa may comment section. Plan kami. Ano masasabi mo yan? What can you say? Bad trip siya. So yun na nga, no, after na bad trip ni Bunso sa sobrang ka-excitedan sa dagat. What are you doing? It's ugly because you didn't let us to the beach. Pare, doon na kami sa plan B. So didiretso na kami ng Rastanura. So another 1 hour na biyahe na naman para i-spend yung buong vacation namin. So doon na kami magtitent, doon na kami magluluto, doon na rin kami matutulog hanggang kinabukasan. Right, so nakarating na kami. After 1 hour. So maraming mga Pilipino doon. Check muna namin yung spot namin. So nandito na kami sa Rastanura. Yan, puro Pilipino. Ang dami. Ang masama nun, wala kaming pwestong makita. So makigisingit na lang kami. So nakita nga pala ng mga bata yung mga classmate nila sa school, kaya tuwan-tuwa sila. At palubog na ang araw, hindi pa kami nakakapag-set up ng tent at ang aming ihawan. Let's be fast, come on. We're running out of time. Go!
Dahil nga sa late na kami dumating, so nawalan na kami ng pwesto. Ganito dito, pag pupunta kayo rito, kailangan agaan nyo para magkaroon kayo ng pwesto dun sa may ilalim ng puno. So no choice kami, kaya doon na kami nagtayo ng tent sa may buhanginan. Pero okay lang kasi maganda naman yung panahon at saka hindi mainit. Yun nga lang, kailangan namin bilisan dahil palubog na yung araw. Tapos na kami nag-set up ng aming tent. Oras naman para magluto habang may araw pa. Kaya naman nag-start na ako magsaing ng kanin at i-prepare yung aming ihawan para makakain na kami ng dinner. Dahil sobrang gutom na kami dahil sa haba ng biyahe. Tapos na yung aming inihaw, medyo nahirapan kami kasi wala kaming ilaw. So next time kailangan mag-provide ng ilaw. Mine better. Yun, nakapagluto kami ng kanin. Kanina yung hotdog, ubus na eh. Okay, cheers guys, cheers. Sad, how's the chicken? Good. How's the chicken? Good. What? Good! So after namin kumain, gumawa muna ako ng chai, halib kung tawagin. Cha na mayroong evaporated milk na may konting asukal. So masarap gumawa nito after kumain para pampababa ng inyong kinain. So bali ito ang aming stock room o kitchen. So dapat mayroong ganyan para pag nagluluto ka, hindi na ihipan ng hangin yung apoy. So kung balak nyo na matulog, pwede nyo ilagay yung mga gamit nyo dyan para mas safe. Ngayon din ba ang diskarte nyo pag nagka-camping kayo? Dito kami matutulog mamaya. Say hi guys! So yun na nga no, after namin kumain, magtsaa at magpahinga at magkwentuhan ng konti, medyo nagkulitan pa itong mga bata bago matulog. Lalo na itong aming bunso, napaka-hyper, grabe, parang hindi napapagod. Oh, grabe. Sobrang saya na nangyari ngayong araw. So recap ko lang. So bumiyahe kami ng 10:30. Tapos nakarating kami sa Alcobar. Yung kasi yung unang plano namin, doon muna kami sa Alcobar kami mag-tent sana, magka-camping. Kaso parang bawal na yata. Wala nang mga Pilipino doon. So, lahat nandito nagpunta sa Rastanura kaya dito kami pumunta. Good morning. Alas 5 na ng umaga. Hindi masyado nakatulog. Pero bali ako yung pinakaunang nagising sa amin. So gawa muna tayo ng tsaa para medyo mainitan yung ating sikmura. Tapos after neto, try kong mamingwit, baka meron tayong mahuli. So yun na nga, kinuha ko na yung pamingwit. Nagising na rin si kuya, so sinamahan na rin niya ako sa pamimingwit. So nag-spend kami ng mga 30 minutes. Pero unfortunately, wala tayong nahuli. Pero okay lang yan. Try natin mamaya. Sana hindi tayo masiro. So bali hindi na kami nagtagal sa aming pamimingwit. So nag-start na ako magluto ng aming breakfast. Ang breakfast namin ngayon, bacon and egg. So ayun, tara, kain na tayo. Napakasarap talaga kumain pag nasa dagat ka. Alam mo yun, hindi maipaliwanag yung feeling pero hindi mo mararanasan to pag nasa city ka. Okay, so after namin mag-almusal, it's swimming time. Siyempre ito yung pinakaantay ng lahat, especially yung mga bata. Kanina pa sila atat-datat para maligo. Grabe, huwag na natin patagalin to. Tara! Dahil nga sa sobrang ganda ng panahon, hindi ganun kainit at kalabig yung dagat. Kaya sobrang nag-enjoy kami sa pagsiswimming. Swim! Tignan nyo mga katrail kung gaano kalinaw yung tubig. Mukhang may nahuli nga naman sila. So pinuntahan ko nga yung mga kababayan natin, tiyan ko kung ano yung mga huli nila. Yun nga, napakarami nilang nahuli mga pusit, alimasag at saka mga isda. Yun din ang maganda dito sa Saudi Arabia, yung dagat nila sobrang yaman sa mga isda. Okay, speaking of isda, magluto muna tayo ng lunch. Okay, so nagluluto ko ngayon ng sinigang na isda. Hindi namin siya huli ha. Huli namin sa palengke. Wow, kumukulo na. So after namin mag-lunch, ang napakasarap na sinigang na isda, bali nag-impake na kami at dumiretso na kami papuntang Alcobar. Kasi itong mga to nag-grave sa halo-halo. Eto, pawalis na kami ng Rastanura. Kasi sobrang init na eh. Ngayon, pupunta kami ng Alcobar para maghalo-halo at saka maggala-gala. Alright, so nandito na tayo sa Alcobar. Yan, dyan tayo pupunta sa may Ramania. Maghalo-halo. Siyempre pagkadating namin sa Ramania, ang unang-una namin hinanap siyempre yung halo-halo. Ng ating halo-halo, dito kami sa may Dragzeli. Marami nagtitinda ng halo-halo rito. Actually hindi namin alam, wala kaming idea kung ano yung pinakamasarap. So kung meron kayong masasuggest para balikan namin sa susunod, pwedeng i-type niya sa may comment section. At ano pa nga ba ang kakainin ng mga bata? Siyempre walang iba kundi ang Jollibee. So after namin kumain, dumiretso muna kami sa may Corniche para magpalipas ng oras bago umuwi. Bali nag-fishing muna kami doon para at least makapag-enjoy naman yung mga bata bago umalis. So ito na nga, pauwi na kami. So mga 5 oras na biyahe na naman niya pabalik ng Riyadh. So hanggang dito na lang. Salamat!